Excuse me. Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So pwede magkakarugtong sila, pwede rin hindi, depende sa lalabas ng mga cards. Dito muna tayo sa Queen of Wands. So, Queen of Wands natin, kinlarify ng Wheel of Fortune, the Devil. Magdadagdag ba tayo ng iba pang detalye? Kasya ba? Ayan, kasya. So, dagdag tayo ng 3 pang cards na meron tayong Garden. Tower. Saka Fox. Wala lang dating sa akin. Inisip ko kanina kung career ba to. Hindi. Mukha siyang relationship. Relationship na sad. Sad or no contact. Bakit? May chance dito kasi ng cheating. Ngayon, walang lumabas na tao dito. Dito lumabas yung tao. So, ang tatamaan nito ay babae. Babaeng Virgo mismo. Babaeng tao. Or lalaking introvert. So, either Virgo mismo or kakilala niya. Pero more like kakilala to. 70% sa kakilala niya tatama to. 30% lang sa Virgo. So, paano niyo malalaman kung kasama ba kayo dun sa 30%? So, ito yung description. So, sabi ko nga kanina, babae, di ba? Babae na tao or lalaki kung introvert. 40 to 59 years old, hindi pa to senior. So, kunin nyo lang yung clue. Nasa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ngayon, kung di tumatama sa sitwasyon nyo, di baka tumama sa person nyo or someone na malapit sa inyo. So, ano ba yung sinabi ko? 30 to 49 years old, di pa senior. Ito, moreno. Itim ang buhok. Okay. Hindi siya nagpakulay ng buhok. So, regardless kung anong kulay, pero itim buhok, pasok pa rin. Regardless kung anong kulay ng balat,
basta itim buhok, pasok pa rin. Charming, charismatic, sexy, flirty, humorous, madaling uminit ang ulo, impulsive, moody, dramatic, ano pa ba? Ayun na lang. Tama na yan. Wala na may isip eh. Ang possible someone else dito ay ex. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na to, eh wala pang pagbabago. Teka lang, buksan ko lang electric fan. Ang init. So yun, kung nangyayari na to, wala pa siyang pagbabago, wala pang mapipili. Ngayon, kung di pa nangyayari, eh yun nga, may baka mangyari. Pero hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Lalagay tayo ng clue mamaya. Pero sa ngayon, maglagay tayo ng general advice. Ay, teka muna. Bago to, ito muna. Hindi ko kasi nagagamit to eh. Sayang naman. Dagdag natin to. So, meron tayong Dark Confessions of the Soul. So, yung message na galing dito ay probably manggagaling sa kung sino man yung nag-cheat. Pero ang nag-cheat dito kasi ito babae. Siya, babaeng tao or lalaking introvert. Eh, siya yung nandito eh. Di siya yung possible nag-cheat. So, ito yung mensahe kumbaga dark confession mula dito sa nag-cheat. Bakit siya nag-cheat? Or anong side niya? Okay. Side ng kwento niya. So, mensahe niya para sa partner niya, I don't want to be contacted right now. I wish to be left alone. Kasi, may chance din na no contact sila eh. No contact, separated. Or sila pa rin, pero lonely. No connection. Anyways, ito. I don't feel guilty for how I treated you. My ego is too big to care. So, binabasa ko na lang para mabilis. Madali lang na maintindihin dahil basic English lang yan. Extra info lang kasi ito eh. It's too late. I moved on and do not wish to reconnect. So, applicable to kung ano. No contact. Or again, in general, sa sitwasyon na to. Pero kung no contact, ayaw niyang ayaw niya makipag-communicate. Sa ngayon, gusto raw niya mapag-isa. Ngayon, kung separated na, nag-move on na daw siya. Pero ito mukhang malala, oh. Hindi daw siya guilty. So, kung paano niya tinarato yung partner niya. Oh my God. Anyways, dito na tayo sa partner. Possible partner ng bida dito sa reading natin.
Taurus, Cancer, nakalimutan ko yung advice, mamaya na nga lang saan maalala ko. So again, isa sa earth sign pala to. Taurus, Virgo, Capricorn, ito Cancer, Sagittarius. Yan yung possible partner kung Virgo. Yung tinamaan ng reading. Ngayon, kung tingin nyo, kakilala nyo, tumama yung reading. Dito. Ito yung possible partner niya. Aries, Cancer, Pisces. So, bago dun sa advice, nadyan din natin ito. So, dagdag info lang din to. Kung di man para sa inyo yung clue na lalabas, di baka para sa person nyo, kakilala o idol. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. Albino, di sobrang puti. May taong sobrang puti. Hispanic or Latino. So, baka may dugong ganyan. Spanish, Latino. Or may someone na sasalita ng Latino. Or Spanish. Or kung di talaga ganun. Hindi Spanish yung language, baka ano to, foreigner in general. May someone na foreigner ang partner or nasa abroad. May someone na nasa abroad or pwedeng long distance relationship to kung di man literal na nasa abroad. Medium hair. So, may someone na ganyan ang buhok. Ganyan lang kaikli. Nakabalikat lang o leeg. Ito, payat, skinny. So, yung advice, babasahin ko na lang para mabilis. Bali, general advice at prediction na to. Sa period na to. So, sabi, growth always means leaving something behind. Ito. Worrying changes nothing. Decide your next step. At ang huli, sometimes the victory is not worth the price. Ito sa tayo dyan sa side na to. Dito naman. Meron tayong 9 of Wands, 8 of Swords, So, anong subject dito? Makarugtong ba to?
So, dito sa kanina ay third party situation, ano? Ang third party ay ex ng babae or lalaki kung introvert. Dito sa part na to, ano bang kwento dito? So, hindi ko pala nasabi, no? Justice, kinlarify ng 9 of Wands, 8 of Swords, ito Rider, Coffin, at Key. Wala naman sinabi kung ano to. Anong topic dito? Kung relationship ba to? Career? Pero pwede rin namang separation. Teka, magandang dagdagan ko pa isa. Ay, kulang pa rin ang detalye ko. Teka, isa na lang. Last na talaga. Fish. Ano na to? Separation talaga. Separation, relationship. Bakit? May abandonment na nangyari. Bakit nagkaroon ng abandonment? May nakarating na information na nag-cause ng breakup. More like gossip. So, dahil dun sa information na nakarating sa hindi ko pa masabi kung sino yung bida dito, babae ba o lalaki, may lalaki dito. Kaya dito na yung bida natin. Lalaki yung bida natin. May nakarating dun sa lalaki na information na hindi niya nagustuhan. Siya rin yung nakipaghiwalay or nag-abandon dun sa partner niya. Ngayon, gusto niya ng justice. Kaya may justice doon. Pero ang tanong, ano ba yung natuklasan niya ngayon? Parang may discovery na nangyari dito eh. Pero during this time ng separation, nagpapakatatag siya. Pero at the same time, hindi siya makamove on sa nangyari. Ano ba yung na-discover niya, ha? Kasi ganun parang may na-discover siya in a way na may nagsabi sa kanya. May nakarating sa kanyang balita.
Ayun. May heart pala dito. Ayun. Nabalitaan niya na may iba na yung partner niya. May bago na napapa-inspire sa partner niya. So, ano nang dating? More like long distance to. Pero parang magkadikit sila, no? Long distance din kasi yung kanina eh. Pero kanina babae, ito may lalaki, 'di ba? So magkaiba pa rin talaga. Hindi ko maididikit. Kasi ito babae yung bida eh, dito naman lalaki. Kasi ba't inisip ko kung long distance nga ba. May chance din na long distance, pero pwede rin hindi. Basta may nakarating sa kanya na information, siguro may nakapagsabi, nakakilala, na nakita niya si asawa niya or girlfriend na may kasamang iba or nakita somewhere. Basta ganun. Or may nagchismis siguro, tapos kumalat na lang. Tapos nakarating na dito sa lalaki. Parang ang dating walang alam to eh. Wala siyang alam. Kung hindi pa may nagsabi, hindi niya pa malalaman. Pero sa case na to, walang sinasabi, kung married, may anak. Kahit dito sa una, wala tayong direct to the point na clue. Para masabi na, para sa inyo ba yung reading o hindi. Literal na description lang to. Pero dito sa case na to, lalaki lang, no? Dito, walang clue. Teka. Fish. King of Diamonds. So, kung King of Diamonds, di asawa niya tong literal nakakasal sila. Sa kanina, 70% ang tatamaan nun ay kakilala, diba? 30% lang yung Virgo mismo. Pero sa case kanina, walang sinabi kung kasal o hindi. Dito, kasal talaga. Kasal, pwede rin may anak sila. So, ito yung description ng bida rito sa reading natin. Lalaki or babae kung extrovert. Kasal, mayaman. Teka lang. May anak pala. May anak, kasal, mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, may trabaho. Or baka boss. Boss yung ito. Saka, bang kulay nito? Anong kulay ng balat? Kasi to playing cards. So, sa playing cards, maputi ito. Pero kung sa tarot, maitim siya. Okay, kung sa tarot, King of, sabagay ewan ko ba, parang iba-iba kasi yung information na nakikita ko eh. May nagsasabi na sa tarot, hindi siya specifically
katumbas ng playing cards. Kaya magkaiba sila ng kulay. Nakalimutan ko eh. So, yung King of Pentacles, King of Diamonds, hindi siya necessarily King of Diamonds. Nakalimutan ko yung yung specific na king sa tarot na katulad niya, katumbas niya. But anyways, dun tayo sa kulay. Kung playing cards nga, King of Diamonds ay maputi. Okay? Dito maputi. Sa tarot maitim, pero dito maputi. Maputi yung bida natin, ha? Or nasa 40 to 59 years old, wala pang senior. So, yun yung shocking news na nakarating sa bida natin. Kaya siya nakipag-break. Literal na break. Binarake niya. Or inabandon. Kasi inspiration to eh. May bagong inspiration. Pain din to. The heartache. Or danger. Relationship. Or multiple something. Ito. Multiple options. Kasi star marami. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Ganun yung scenario. Pero kung nangyayari na, wala pang reconciliation. Sa ngayon, pero kung mangyayari pa lang, beware. Okay? Hopefully, hindi na siya mag-manifest. So, gawan nyo ng paraan para hindi na siya mangyari. Paano? Hanapin nyo na lang sa internet kung ano yung mga ritual na dapat gawin para matanggal lang negative energies sa paligid. Ganun dati. Or gumamit kayo ng anting-anting, yung mga ganito, crystals. Or again, umanap na lang kayo sa internet ng sa tingin nyo ay trip nyo. Okay? Or kaya ng budget. Teka. Ba nauna? Lumutan ko na. Ganito, no? Kasi baka balikan ko yan eh. So, dapat magkakasunod-sunod pa rin. Ngayon, maglagay din tayo ng advice. General advice at prediction sa period na to. Babasahin ko na lang din para mabilis. So, sabi dito, don't let your focus close you to new ideas. Eto, seek balance and create a calm atmosphere. Eto, failure to give of failure to give of oneself, lack of sacrifice. Ay, ba't ba ito? Dito pala. Diyos ko po. Makaganon kasi. Hangman nga pala to. Look at the world from a different perspective. Tatlo na yon. Ayun, dito naman tayo sa possible partner ng bida sa reading.
So, possible partner ng bida sa reading ay isa sa fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Specifically Sagittarius, mulit yung Sagittarius. Or isa sa water sign Cancer, Scorpio, Pisces. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Capricorn, Virgo, Scorpio. So again, Capricorn, Virgo, kapwa Virgo. Capricorn, Virgo, Scorpio. Ngayon, ito naman tayo sa clue. Kung hindi man para sa inyo yung clue, edi baka para sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. Blue eyes. So may someone na blue eyes daw. Blue eyes. So kung di yan foreigner, baka contact lens. May someone na nagko-contact lens. So, foreigner in general, specifically foreigner na blue eyes or contact lens nga. Someone na nagwe-wear ng contact lens na blue, ito black or African American. So, kung di siya literal na black or African American na foreigner nga, tulad dito na sabi ko kanina. Sa bagay sa Amerika nga blue. Yung mata. So, kung di siya literal na black or African American, baka may someone na nasa Africa or America. Africa o America. Or nasa ibang bansa na lang in general. Pwede rin dito yung long distance relationship kung wala sa abroad. Pwede rin morena. May someone na morena. Yung lalaki natin, maputi. Yung babae siguro. Morena. Morena ang babae. Elderly, pag ganyan elderly, mga 50 na yan. 50 pataas, may someone na gano'n, 50 pataas. Sabagay, sinabi ko rin yan kanina, dun sa lalaking edad, 40 to 59 years old. Ito naman ay 50 pataas. May someone na gano'n, baka ito na yung partner. 50 pataas. Beard. So, yung lalaki ay may balbas. So, again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. Oh, 34 minutes. Wala pa tayo dito. So, dito naman tayo sa huli. Pero sa case na to, relationship to, na hindi masabi kung married or hindi. Eto, married specifically. Basta relationship to. Eto, married. Dito, tingnan natin. Anong kwento dito? Sa 5 of Cups. Ace of Swords. 2 of Swords.
Ay, gusto pa sumama nito. So, anong meron dito? Dito sa case natin, babae yung bida. Literal na babae. Hindi ko isasama yung lalaki. Okay, babae lang. Babae yung kinukwento dito. Babaeng tao. Walang lalaking introvert. Specifically, babae. Doon ko lang sa tarot, nagiging dual yung gender. Dito, isa lang. Babae. Sa Lenormand. May anong kwento dito? Teka lang, may papatayin lang akong insekto dahil baka pumunta pa to sa tenga ko or ilong, di ko masabi. Ang ganda ng sigurista. May pumunta pa to sa kama ko. Anyways, anong kwento dito? Ang dating, di siya masaya. Bakit di siya masaya? May na-expect kasi siya dito Na-expect niya ay all about promotion. Ngayon, parang malabo. Gusto niya ma-acknowledge ba? Acknowledge yung kanyang skill or performance. Kaya lang, wala naman nakakapansin. Kaya sad siya dito. So, ganun dating. Mukhang malabo talaga. Kasi indecision. Siguro indecision in a way na di pa siya makapag-desisyon kung anong susunod niyang hakbang or kung maghanap na ba siya ng bago or hindi. Magstay pa ba or hindi. Pero isa lang ang nakikita kong senaryo dito. Mag-stay pa yan. Pero sad siya. Pero at the same time, napapaisip-isip na rin siya. What if ganap na siya ng iba? Ibang work. Kasi gusto niya mag-increase salary niya or ma-promote. Gusto na niya ng pagbabago. Siguro dahil bored na siya sa work niya or tagal na siya sa work niya, walang nagbabago. So, this time gusto niya ng progress. Kaya lang nga, mukhang malabo. Sa ngayon, lalo't may global crisis. So,
Ganun nakikita kong sitwasyon dito. Sad siya kasi gusto niya na ng progress. Pero hindi nga mangyari-yari. Anyways, dito sa part na to, career to eh. Or pwede rin tong pregnancy. Depende kung anong gusto niya. Pero kung pregnancy, isa lang kasi yung direction eh, malabo nga. So whether pregnancy, promotion, relocation, migration, malabo eh. Malabo pa sa ngayon. Papasok din dito yung pag move on sa ex. Kaya lang di nga makamove on. Na-stuck siya sa sitwasyon. Although gusto na niya, pero di niya magawa. Anyways, so sa case na yan, wala namang partner, no? Ay, advice. Maglagay na rin tayo ng advice. Saka to. Tanggalin na natin to. Tapos na tayo dyan. Dito na tayo. So, advice sa sitwasyon na to. General advice at prediction sa sitwasyon na to. There is always another way to do something. Eto. Move from problems and be mindful what you take. Eto. Find work-life balance to protect your creativity. Specifically dun sa work natin kanina na topic. Ngayon, ito yung itsura ng babae. Possible itsura. So, kung di man para sa inyo tong sitwasyon, lalo't lalaki yung nanonood, pwede baka kakilala nilang babae yung tamaan ng wedding. European. So may someone na nasa Europe, or baka may dugong European, kung half Filipino, half European. So again, kung di ganun di na, may someone na nasa Europe or nasa abroad in general. May pekas. Ito exaggerated features. Di may someone na ganyan, exag or sobra or labis. Let's say yung makeup, makapal makeup, mahaba kuko, malaki ang hikaw, o sobra sa jewelry. Ayun, ganun.
Ito, makeup. So, may someone na mahilig na sa makeup. Pero kung makeup, makapal siya mag-makeup. But again, kung hindi ganun, edi makeup lang. Kasi may someone, tulad ko, hindi ako mahilig mag-makeup. So, may mga babaeng mahilig mag-makeup. So, pasok siya dito. Sa makeup. So, dito naman tayo sa general advice at prediction ulit. Pero ibang deck to. Hindi katulad kanina. Ito yung kanina eh. So, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So, sabi dito, kaya may layo. Synchronicity. Your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. So, dito naman, consult an expert. More information is needed. Contact someone with expertise in this area. At ang huli, so, set your sights higher. Increase your standards and expect more for yourself. Don't settle. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.